Tiba-tiba, oh, grabe, no? Pinagtatalunan. Paano specialize yan? Bakit wala kang kinalaman dyan? Lahat ba ng itinalan yan? Wala ka bang karapatan para tingnan yan? Sabi po ng DBM, sabi DBM po. Ikaw ang budget eh. Ikaw nakakalaman. Di ba pinagmulan natin yung mga economic variables, yung economic assumptions na sila ngayon ang magiging guideline natin. Kaya natin inilatag ito. Kami na pinakapundasyon eh. Oo, lahat na ano eh. Mula doon, inamin nila na, okay, meron na ngayong, hanggang sa, itong tinatawag, yung stage na to, ito yung tinatawag na budget preparation. Okay. Okay, budget preparation yan. So lahat ng nakatala doon, ang assumption natin, ito ang mga pangunahing pangangailangan ng ating bansa at ng kanyang mamamayan. So nakatatag na yun, ano? Ito ladies and gentlemen, may scoop ako sa inyo, may scoop ako. Alam naman natin, di ba, yung kahapon, isang araw, kaya alam mo, ito, wag kayong mag-i-skip ng video ni Banat Bay. Pag nag-skip kayo ng video ni Banat Bay, mawawala kayo sa takbuhin, mawawala kayo sa mga pangyayari, sa mga eksena. Kaya wag kayong mag-i-skip ng video ni Banat Bay. Ibig sabihin, ang pinagmulan nun ay yung pangkalahatan at individual na tuntunin o na inisip ng bawat ahensya na binuo ng DBM. Ito ngayon ang panggastos natin para sa ating mamamayan. At nakasalig na doon kung saan natin kukunin ang ikabubuhay natin. Yung gagastusan na yan. Kaya lang, nung tinanong ko, paano nangyari? Bakit nagkakaroon ng ganito, ganyan-ganyan? Inamin ngayon nila na mula doon sa naitatag na nila na nabuo na nila, yun yung pinaka-NEP. Nabuo na yung conservative estimate. Ito yung pangunahing pangangailangan natin. Yan po ba ipapasa sa Kongreso? Yan po ba yun, yung kabuuan na yun? Ito nga yun eh. Okay, opo. Ito nga yung National Expenditure Program. Kung tawagin nila NEP. Opo, yun po yung ilang libro na sinasabit sa Kongreso. Ito ngayon ang hihimayin. Ngayon, habang hinihimay yan, meron silang tinatawag na ibinibigay. Inamin ngayon ng DPWH, may allocable. So dadagdagan yung NEP, merong lalagyan ng allocable. Bakit ka ako nilalagyan ng allocable? Magtapat na kayo. May allotment pala, no? Grabe, no? Kumbaga, ang allocable is an allowance given to the members of the House of Representatives. Allocable. Antakin mo, DBM na mismo magbibigay ng pera. Putang ina, yan ang sinasabing institutionalized. Hindi na nila nanakawin. Bibigyan na sila ng pera ng DBM. Reward. Reward sa pagiging sip-sip nila kay Marcos. Reward sa pagiging tuta nila kay Marcos na hindi nyo kami i-impeach, huwag nyo kami i-impeach. Ito. Ito ang allocation sa inyo. Ito. Basta sip-sip lang kayo. Kami nang bahala. We got you. Kami nang bahala sa mga kabit nyo, sa mga drugs nyo, ganun. Di ba? Ang lupit, ano? Ay, nako, hindi. Ito, ang sinasabi natin dito, it's not Marcos personal. Baka sabihin na iba personal. Hindi, galing na mismo daw yan sa DBM. So, ibig sabihin, sangkot po ba si Marcos dito? Siya ba ang nag-uutos nito? Ayan ang tanong eh. Kasi doon magsisimula eh. Nakita mo naman sa saligang batas natin, the power of the purse in the House of Representatives. Kasi appropriations ito. Yes po, yes. So appropriations, fiscal o private nagsisimula, House of Representatives. O ba't ka ako nagkaroon naman kayo ng ganung patakaran? Kasi po para hindi na po mamolestya yung aming mga inilatag. Para hindi na po kayo manggulo. Magbigay na lang kayo ng si Congressman Nelson Lubao. Teka muna, bakit nilagay mo yung ganyan yan? Paano yung distrito ko? Yan. Okay, para hindi na po kayo manggulo. Sir, wag na po kayo manggulo. Total, meron naman po kayo. May ito yung allocable. Para hindi nyo pakikailaman, naguguluhin yung budget, bibigyan na lang kayo ng allocation. Ang lupit! Talagang institutionalized. Para hindi kayo magulo, para hindi kayo hati-hati na kayo. Ito, pera sa inyo. Ang lupit! Kaya naman pala, nagkukumahog ang mga gago maging congressman. Kahit gumagastusin na lang milyon-milyon sa eleksyon. Kasi pansinin nyo gumastos ka talaga sa eleksyon ng milyon-milyon. Mantakin mo yun. Bakit ka gagastos ng ganong kalaki? Bakit ganon ang laki ng milyon-milyon? Bababawi mo pala sa allocation. Allocation pa lang yan, Actually, malamang sa malamang, sistema na yan noon pa. Ewan ko kung kailan nagsimula yung ganyan sistema. Malamang sa malamang. Hindi ko sinasabing sangkot, kasi baka sabihin ni ba dyan so pati pala kay Duterte. Hindi natin sinasabing gayaan. Ang sinasabi lang natin, ganyan ang institusyon, kalakaran. Ngayon, kung bakit pumutok ng todo-todo, it is because, aside from the allocation, humuhut-hut pa sila, nanggugulo pa sila, kumukuha pa sila ng iba pang mga ghost project. Kaya ngayon sinasabi kanina na walang kabusugan, yan yun walang kabusugan. Meron na nga kayong konting korupsyon, pinabayaan na nga kayo para hindi na kayo manggulo, nagpasa pa kayo ng mga ghost project. Sa isa pala sa kasita, pang Red Blue pala yun. Allocable. Pagkatapos ng allocable, 300 mahigit yun Opo, sa lower house. Ang bawat isang, sabi ko nga sa inyo, pagka regular congressman ka, 1 billion. 1 billion. So may nakalaan sa yung 1 billion na maglilista ka ng project na gusto mo. Kakalat mo Kasi bawal na yung pork barrel, kaya ngayon, yung ginawa nila, pwede ka ngayong maglista. Yes, nilista mo na. So, ang tawag nila, insertion, lista, amendment, blah, 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 whatever. Maliban doon sa allocable, meron kang leadership, sabi niya. Ano yung leadership? House leadership. Yan po yung mga leader, andyan po yung speaker, andyan po yung deputy speaker, andyan po yung majority leader, andyan po yung deputy majority leader. Kaya naman pala ulul na ulul sila sa pagiging leader.
Kasi, pambira, oo. Kaya pala. Andyan po yung minority leader. Yan. Andyan po yung mga chairman at vice chairman ng mga Appropriations Committee. Yan. O magkano naman yan? Ito po. O bukod dyan, ay maglalagay po ng unprogram. Bakit? Yan, Ay, iba pa po yung program. kanina naman yan. Ay, yan yung mga hindi pa nakikitang maaaring panggalingan ng ating mga pangangailangan. Anak ka ng may allocation na. Ito, ganito ka-institutionalize ang ating ano. Meron pang for the leaders. Di ba? Yung mga deputy, napakaraming deputy. Aside from that, meron pang unprogram. At yung unprogram na yan, walang iba yan kung hindi presidente. Ang unprogram, siya ang magdi-decide in the future. Ngayon, tinanggal daw yung Ghost Project, tinanggal yung flood control project sa DPWH. Pero, ang laki ng unprogram funds. So, para bagang sinabi mo, sige, tanggalin na natin muna dyan kasi ang pangit nung image ng, yung salitang flood control. Tanggalin natin dyan. Ilagay muna natin sa unprogram. Gago! Na eventually, ang presidente magsasabi, pag sinabi mo kasi yung program, wala pa siya ngayon. Pag-aalatan. Iaalat mo pa yan sa, in the future. Ano yun? Pag tumakbo yung impeachment, gagamitin niyang unprogram funds. Gago! Bago mag-eleksyon, gagamitin niyan unprogram funds, di ba? Gago! No wonder. Kondisyon naman yan, yan naman ay hindi magagasta yan habang wala tayong perang naiutang o kaya ise-certify Nako. ng treasury. Nako. So meron pong ano yan, meron pong ano yan, may limitasyon po yan. O pagkatapos yan, katapos po niyan, dinagkaroon na po ng pagsusulit po dito sa House. Nabasa na po ng pangatlo. Ibig sabihin, Sandali. Basta, i-ano lang natin. Alam niyo ba kung magkano ang unprogram funds ngayong 2026 na budget? Yung kakatapos lang na inayos ng ito ngayon, inayos ngayon ng Kamara yan, ng House. Ang pinasa ng House na unprogram budget na hawak ni Marcos na pwede niyang gamitin kung saan niya trip ay 243 billion. Gago! Tapos sasabihin na naman ni Aling Claire, sino ba nag-initiate ng anti-corruption for the flood control? Kasi may mga meron akong isang napanood na 3 bobong bangag na loyalista na Sino ba nagsimula ng mga vlogger tayo? Sino ba nagsimula ng anti-corruption na Sino ba nag-reveal ng construction na firm na ganyan-ganyan? Ulul. Lahat yan paandar lang. Lahat yan for the views lang, ika nga, para bagang pinapakita lang sa tao kung ipaliwanag nyo ito ang program funds. Saan gagamitin ito? Sasabihin nila, for disaster. Ulul. Kita nyo, nangyayari ba pag disaster? Binibenta nyo pa nga ng 20 pesos na bigas yung mga kababayan natin Di ba? So ano ibig ko sabihin, mga kababayan? Yung sinasabi nitong 3 bugok na loyalista vlogger na mga bangag na to, na kesyo, sino ba nagsimula ng sino ba nagsimula ng anti-corruption? Di ba si Marcos? Sino ba nag-reveal ng mga kontraktor? Di ba si Marcos? Gago, pangalangan nagsasabing naniniwala ka pa dun. Ang bobo nyo talaga. Ay bakit kung talagang ayaw niya ng korupsyon para wala nang pagkukuhanan? Bakit yan napakalaki ng unprogram? Isipin mo, 1 taon pa lang to 243, next year pa. Paano pa yun? Ipon na ito para sa 2028. Yeah? 243 billion unprogram para lang masabing wala ng flood control project. Gago! Yan ang hindi mapapaliwanag ng mga bangag vloggers. Bakit? Tanga sila Mga inutusan mo lang bumili ng suka yan tapos umihi na sa sariling bahay niya sa loob ng kwarto. third reading, tapos na po kayo. Final reading, Ang tama. tawag niyan, it's GAB. So House of Representatives General Appropriations Bill. Tama. House na siya. O hindi itataas ngayon sa Senado. Tama, nung isang araw pala, pasa na mukhang... Napasa na. Nandun na sa araw namin ngayon. Binigyan na kami nasa online. Opo. Nakikita na namin na ngayon. Ito pala yung ginawa ninyo. Magkakaroon ngayon na tinatawag na bicameral. Hindi, pagdating sa Senado muna, Sen, wala pang bike up. So, Hindi, ang sinasabi ko sa'yo, kung natapos na yung pagre-revisa. Opo. O nagre-revisa ngayon. Teka muna, hindi tayo magkaintindihan Opo. Ba't mo inalis dito? Ba't nyo nilagay dito? Ay, ang sabi ganito, gusto namin ganito, ganyan. So hindi naman nawawala yung total Opo. Ang pinag-uusapan lang, dinajagel-jagel lang. Nasa priority ng, hindi, kami dito, hindi, ang tingin namin dito. So hindi ngayon nagkakaintindihan. ang Senado ba, Sen, may allocable din? Ano ba? Kasi, Yun, mamaya na natin na yan. sige. Ikaw naman masyado ka. Masyado, daan-daan lang. Nag-aaway kayo Hindi sila nag-aaway. Ganyan lang talaga sila mag-discuss. Kaya nakakatawa itong programang ito Muna tayo sa... Sige. Dito. Sa House. O magkakaroon ngayon, hindi nagkakaroon ng, hindi sila nag-agree. So merong conflicting
version. Tama, tama, Kami ganito eh. Ay, hindi nga niya po pwede yan. 24 lang kayo. 300 kami. Sa isang halimbawa, At saka kayo wala naman kayong distrito. Ba't ba nakikialam kayo? Ito'y distrito kami. National. Ikaw anong distrito mo? nationalan niya kami. Bakit? Magkano ilang bang boto mo? Ha? Yun lang. Anong distrito ka ba? Batanes? O 8,000 lang ang botante mo. Wala ka Ako, nang binoto ka lang. ako milyon-milyon eh. Ako, Oo. ilan bang boto mo? O 15,845,000. O teka, hindi tayo nagkakaintindihan. Bycam. Ayan, okay. Isang halimbawa niyo dyan, di ba, yung pondo ng DMW, di ba? Nasabi niyo, pondo niyo ito, hindi, gusto namin taasan. So, hindi may Halimbawa, sinabi ko, yung action fund ninyo, bakit 2.1? Billion lang, oh. Alam mo, yan sa 2.1 na yan hindi ka makakarami na nga. Kasi ang kailangan mo kako ay mga in-house lawyers. Yan, opo. Lawyers sila na mauutusan mo. Hindi ka ako, ayoko yung parang, ano tawag doon, kukuha ka lang ng Retainer lang, oh. Pag retainer yun, meron kang quota lang dyan eh. Karaniwan, 100 clients lang yan. Pag sumobra dyan, another service fee yan. Diyan nakasalalay ka ako ang buhay ng mga OFW natin. Nandyan ang 90% na problema. Sa mo sa gusto magkakaroon ng problema yan. Napakaraming factors ang aalalahanin mo dyan. Pagkaraniwan na, pagka nagkaroon ng problema, inuuwi natin. Wala namang kasalanan pero tayo uuwi. Kaya tayo pinagtatawanan ng mga employers. May uwi na lang. Kailangan ilaban natin. Paano natin magagawang ilaban? Wala naman tayong lawyer. Kailangan makakuha ka man lang ako ng ganito karaming lawyers. Opo. Kailangan mo doblehin yan. Kung na-approve na ng Kamara, gusto nyo, dagdagan. Wala pa pwede namin dagdagan yun eh. Ayun. So, meron hindi pagkakasundo nga ang Kamara. Ngayon, magkakaroon ng BICAM ngayon. Kaya nga nag-uusap ngayon yung appropriations at saka yung finance namin. Hindi ko alam kung gaano ka-transparent ngayon. Dahil ngayon lang ako naging senador, hindi ko naman alam kung kasama ako sa BICAM o hindi. Pero nasama na ako ng BICAM nung ako'y nandun sa baba. Ano nasa Kamara kayo? Naginawa lang kaming props. Pinakain kayo namin pinakain ng marami. Hindi mo namin alam kung ano pinag-uusapan eh. Basta kain na kami ng kain eh. Kaya nung sinasama nila ako, ayoko na ako sumama dyan. Kayo na lang. Kasi hindi na nag-usap-usap sila. Okay, ang pinakahuli ito yung BICAM. Yan. Ang resulta ng BICAM ay yung resulta ngayon nung diferensya ng NAP, ng NEP at saka nung GAA, at isama mo na yung sinabi ko. At kapag ka binawas mo yung nangyari rito, malalaman mo kung ilan yung nandito sa BICAM. Nung kunin ko yung figura na nanggagaling kay dating Secretary Manuel Bunoan, sabi niya, yung allocable 450B. O isipin mo malaki yun ha. Yung leadership 100B. Ang program 150. Pagkatapos yung diferensya 400B. So mahihinuha mo na doon kung ano yung nanggaling sa BICAM. Ngayon, pag tinotal mo yun, 1 trillion ang sobra. Kanina nagsimula tayong mag-analyze. Tama, oo. In-assume na natin, ito na ang pangangailangan ng produkto, ng serbisyo, ng halos lahat ng mamamayang Pilipino. Ito na ang makakasapat. Maaring nagtis tayo ng konti, higpitan ng sinturon, o manuktot dahil yung kumot ay hindi masyadong mahaba. Pero ito na yung bale, kakayanin ng ating ekonomiya. Yan po yung NEP. Ito yung NEP. Kaya 6.7 trillion, di ba? 6.7. Opo, 6.7 trillion ang hinihinging budget. Nag-BICAM na, nag-usap-usap na, ano nangyari? 6.7 din eh. Ang nagiging problema, may nawala doon sa mga merong naidagdag. Hindi naman nababago yung kahilingan nila sa di ba? Nandun nga, merong magsasakripisyo doon dahil nga yung allocable, kailangan palitawin yung alin, 400 pesos. Tanggalin natin, ganito yun. Kasi ito yung gusto ng mga ganito. Kaya nga nag-jaggle-jaggle eh. So, pagka naumpisa na yung pagpapalitan ng ganito, ito yung allocable. So, natupad yung allocable. Pero nagsakripisyo, yung dating inisip na para sa tao. So, naapektuhan pala yung proposal na galing mismo doon sa... Mawawala talaga eh. Kung naniniwala tayo na 6.7, yun ang talagang pangangailangan natin. Talagang ideal. Eh bakit merong allocable? Ba't merong program? Ba't merong leadership? Di ba? So, ang dapat ako, siguro kung tatanungin nyo ngayon, para masolusyonan ito, Sen. sa panig ng mga senador, halimbawa, ako, ngayon pa lang, isasuggest ko na sa kanila. Total, pinag-uusapan natin ang insertion, yung amendment, yung palistahan, over and above, yung NEP. At merong nagkakaroon ng konting alingas-gas dyan, merong pumalag dyan kasi may nagsabi na yan ay hindi mabuti, yan ay pinagmumulan ng ganyan. Lalo na yung salitang insertion, nagkaroon siya ng negative connotation. Isiningit kasi dating eh. Parang isiningit, hindi naman kailangan isiningit. Pagkatapos, nababanggit palagi ang insertion, lalo na yung program na associate ngayon dun sa mga flood control projects. Kaya merong isang senador na sinabi niya, bubusisiin ko yan. Lahat ng mga senador kanya sa 2025 budget, nagkaroon halos lahat ng insertion. So negative yun. Kasi yun nga, dating na kanya sinabi. Ngayon, siguro sa akin, dahil nagkaroon sila ng pagtatalo tungkol dyan. Although sinabi noong Senate President, hindi naman yung insertion or amendment, yan naman ay parte ng budget process. Kung parte ng budget process, bakit merong nagsabi na bubusisiin niya?
O, bakit may nagsabi na kung bakit pinayagan yan? Oo. Ibig sabihin, kung pinipigilan niya na dapat na hindi nangyari yon, hindi tama. Masama. Oo. Di ba? Kasi may nagagalit na senador kapag sinabihang meron kang insertion eh. Hindi kanya, amendment yan eh. Para bang may pagkakaiba? kahit wag mo nang gamitin ng insertion. Amendments na lang. Hindi, wag mo rin gamitin ng Wag na amendment. amendment, Gumamit ka ng iba. O sabihin mo, saging na saba. Yun din yun eh. Nadagdag din yun eh. Opo. Di ba? Iniba mo doon sa dating nakalista yun eh. Bakit kaya saging na saba, no? Hindi kasi alam mo, mga kababayan, ginagamit na term yan sa social media. Ayun sinasabi, magkano sa'yo dyan? Isang manok, Ha? Isang manok, ibig sabihin 1 milyon. Siguro, kaya saba, billion yung kasi. Ba? Sa billion. No? Ang inang corny mo ba? Ba't may hayop ka? Yun. Binigyan ka ng kapamahalaan na maglagay ka ng sarili mo eh. Dati wala naman yun eh. Di ba nung ginagawa yung NEP, kinonsulta ka ba? Hindi ka naman tinanong eh. Bakit nung bago matapos ang GAA, bakit ikaw nakapaglista ka? O ibig sabihin yan, nakapanaig din yung kagustuhan mo eh. So masama ba kung halimbawa, ako bilang isa sasabihin ko, pasimulan po natin yung transparency. Okay. Halimbawa, Paano, sabihin ko sa paano? mga kasama ko, at least sa Senate, Maganda itong suggestion ni Marcoleta. Tingnan ko kung may kakagat dito, ha? Lahat po ito, ha? Lahat. Opposition, minority, majority, lahat. Opo. Yung dalawa dapat, opo. wala akong kapangyarihan sa House of Representatives. Oo. Sa Senate, sasabihin ko, mga kasama, huwag na tayong pumayag na magkaroon ng insertion or amendment. Ano man ang katawagan, simulan na natin ngayon sa 2026. Huwag na tayong gumamit o magpagamit, ano man ang gusto nyo sabihin dyan. Wala na pong insertion, Ayan. wala nang amendment, at least sa panig ng mga senador. Yan. So ibig sabihin po nun, di wala na yung allotment, allocable, mga ganun. Kung ano man yung katawagan, kung may allocable, kung merong leadership, kung Ang ano-ano, programa, halimbawa, ano? wala na. Wala na. Aalisin na po doon sa NEP yun. Ganun. Para lang maging transparent, para Ayaw. ngayon walang masabi, para walang nag-aaway-away, walang nagsisentimiento, Ayaw. walang pumapalag. Ayaw. Kasi ang pinag-aawayan tungkol sa insertion eh. Halimbawa, nung ako'y bata pa, karaniwan, pag bata kayo, kayong magkakapatid, nag-aaway-aaway din kayo eh. Opo naman, hindi maiwasan yan. Marami. Kamukha nun, meron kaming maliit na bola. Oo. Sabi ng tatay ko, palagi na lang yung akin na yung bola na yan, para wala na kayong pagawayan. Tinago niya. Wala na kaming pagawayan ngayon. Ang sinasabi ko, para wala nang panag-aawayan at pinag-uusapan at wala nang intrigahan, Ano? wala nang. Alisin na yun. Ibig sabihin, aalisin na po yung insertion sa O para sa akin, kasobrahan lang yun eh. Ay. Teka, Kung walang insertion, paano mangyayari? Yung kung ano yung NEP, yun na yun? O hindi ba pinag-uusapan natin kaya una itatag yung nga yung ayan na yung pangangailangan natin, di ba? Yun ang inaral ng lahat eh. Hindi naman natin binabawasan yung ano, di ba? Di ba 6.7 din? 6.7 trillion nga po. Okay, Ayusin na lang yun NEP, ano ho? Ayusin. Yan ang maganda. Di ba? Talagang, walang kahit, kung ano man tawag, insertion, amendment, saba, kahit ano, wala. As in, wala, di ba? Wala, maganda po yan, yung suggestion ni Marcoleta. Na lang. Pinakamaganda nga siguro eh. Magbawas pa tayo nung bawasan pa natin. Kasi Halimbawa, kung wala ka 6.7. Yung pala eh, nakasaksak pala doon yung allocable at saka yung ano eh. Sabi niyo nga po, cholesterol yun eh. Hindi Oo, na kailangan kung eh. halimbawa, pilipitin na natin yung katawan. Ngayon, lahat ng mantika niya. Tignan na lalabas natin eh. lahat, oo. Halimbawa, yung 6.7, Jen. Magalis tayo ng 1 trillion. 5.7. Wala namang nawala kasi taba lang ang inalis natin eh. Oo nga, no? Yung allotment lang, suppose yun, ano? Wala naman tayong vitamin ang inalis. Ang inalis natin, kolesterol. Yo! Nako, teka. Ay, ipapano ka lang yan? Sa Ayaw niya nung matataba. Putang ina niya. Alam mo na, yung matataba, ayaw niya yan. Sino ba yung lintik na mataba na yon? Ayaw niya yan. Mga ganyan na pinakikialaman mo. kasama niyo sa Senado, papayag kayo sila dyan. Pinapanukala ko. Mas maganda siguro. Bakit ka mo? Palagay mo ba, hindi kakatigan kung halimbawa lahat naman ang kagustuhan mailayo kami sa ganung klaseng mga usapin. Teka, mabigat yung panukala niyo, sir. Baka... Paano magiging mabigat? Hindi ba parang practical? Nag-aaway sila. Kapag may nasabi sila na, ikaw meron kang ano diyan, meron kang kayo may insertion kayo. May pumapalag. Ito ba yung mga ngahulugan na wala na akong makikitang this project is initiative by Senador Juan de la Cruz? Wala na sigurong ganoon dahil nga wala na kayong karapatan na maglista nga eh. Hindi pa paano sina Mayor, sina Governor, hindi na lalapit kay Senador? Wala na rin lalapit sa atin. Wala na. Ganun ba? Di ba basta tayo kasi, tayo naman mabigat yung panukala niyo, sir. Ano ba yung ating pinaka-mandato? Gumawa po ng batas Hindi talaga. ba gumawa ng batas? Meron ba tayong connection doon sa kung anong project ang pagagawa natin? Pero Trabaho ba natin yun? Pero sa realidad, Jen, hindi man natin may pipigit. Yun ang hinahanap ng tao, hindi naman yung nagawang batas po eh. Kailangan lang ipaliwanag natin sa tao. Nandiyan na po. Tinignan po namin yung NEP. Nandiyan na po yung mga project eh. Ang inaalis lang po namin, yung kapangyarihan namin na maglista pa po kami, na baguhin yung nakalista pa dyan.
Meron na po nakalagay. Paano ito ma-implement, Sen? Kailangan ba ng resolution o kailangan ninyong manumpa o paano? Pumayag lang sila. O sige, wala nang insertion sa atin. Sa 24, wala na tayong hihinging anumang amendments and insertion. Oo, wala na. Gentleman's agreement, parang ganon. Kung papayag sila. Sa akin naman, proposal ko to. Senator Marcoleta, sa tingin mo papayag? Yan ang gusto ng taong bayan, pumayag. Diba? Kasi para tapos na usapan lahat ha. Eh siguro, sinasabi lang ni Marcoleta dito dahil siya ay senador, baka pwedeng nila ma-apply sa kanila muna. Eh mahihiyaan na siguro yung mga congressman. Tangina, ang mga senador wala nang insertion. Kasi ngayon na nangyayari, kaya pumapayag itong mga senador sa insertion ng mga mambabatas natin sa lower house ay dahil sila meron din. Pero kung wala na talaga, lahat, wala na. As in, hindi na, pati ho yung, sigurado ako, mapapahiya na yung mga ano diyan, mga mambabatas sa lower house, di ba? Tingnan natin. Kasi sa akin, kung wala tayong insertion, hindi naman kalugihan sa akin yun eh. Bakit ako malulugi ron? Sa tansya nyo, Sen, total. Wala naman akong sinumpaan na tungkulin na ako maglalatag ng project. Ang sinumpaan ko, magle-legislate ako. Pero teka lang, Sen, mukhang Sa tansya nyo, dahil nakasama nyo naman sila, meron kayong tututol dito? Lahat. ang tanong ko lang, may sasayong kayo dyan? Lahat tututol. Ewan ko ha. Bakit naman wala? Bakit masama ba yung aking proposal? Tama nga, ideal nga po yun, Sen. Ideal po yan. Sabihin niyo muna sa akin kung yung proposal ko masama. Mabuti po yan, Sen. Ang proposal ko ay transparent. Opo. Di ba? Kung kami po tatanungin nyo, Sen, mabuti po yung panukala ninyo. O bakit mo itatanong kung may sasangayon o hindi? Wala ba sasangayon sa isang mabuting panukala? Parang hindi po ready yata yung 20, yung senador na, ayaw ko lang sana, ayaw ko naman mag-judge sa sarili ko, no? Icha-challenge sila Hindi na, bakit natin i-challenge? Ipopropose lang natin. Ayun. sa session. Kahit saan naman pwede namin pag-usapan yun. Halimbawa, nasa plenary na yung budget. Yan. Doon pa lang sa pag-umpisa ng budget, halimbawa. Kunyari, merong nagsabi doon ng opening statement. Doon pa lang pwede mo nang sabihin eh. Yung propose nyo na huwag nang maglagay. Halimbawa, doon pa lang sa doon sa kauna-una kasi nung nasa house ako, pinag-uusapan pa lang general principles. Di nandun ngayon yung mga economic cluster. Mga kaibigan, kayo pong lahat ay nandito. Nandyan po yung NEDA. Ano pangalan na ng NEDA ngayon? CRC, Development, DepDep, yes po. Nandiyan ang DepDep, nandiyan ang Central Bank, nandiyan ang Department of Finance, nandiyan ang DBM, nandiyan ang Department of Trade, nandiyan si Secretary Frederick Go. Opo. Di ba? Ito po bang 6.7 na ito pwede pa natin bawasan? Dapat nga ganun. Pwede kasi wala naman. Pero ito, Sen, paano kung halimbawa ay, kasi alam niyo naman ang Senado, kayo po ay majority rule, di ba? Majority wins. Eka nga, paano kung hindi pumayag ang karamihan doon sa proposal ninyo? Wala akong magagawa sapagkat alam mo naman ang Senado o ang Congress deliberative body ito. Yes, yun na nga po. Kung ano, Ang kaya ko lang sabihin, ipahayag ko kung ano yung mabuti para sa akin. At kung halimbawa, naintindihan nila na mabuti, kagaya ninyong dalawa, at least nawunawaan ang aking hangarin na para kami makaiwas doon sa anumang kontrobersya sapagkat yung insertion na yan ay nagkaroon na ng negative connotation na nagkaroon ng masamang impresyon sa ating mga kababayan. Hindi ba magandang pasimula na wag na muna tayong sumali dyan? At least tayong mga senador, pumayag tayo na wala nang amendment o wala nang insertion sa panig natin. Kung wala sa inyo, kasi diba, dalawa yan eh. Paano kung ang lower house po meron na sila, kaya naisubmit na po sa inyo yung budget? Bahala sila. Ang sa akin lang, ang aking ina-address, mga kasama ko sa Senado. Baka naman pagdating ng araw, bago natin ito ay mapapirma sa Pangulo, baka magmungkahi din sila. Sige, alisin na rin yung sa amin. Di ba? Sen, duda ako dun. Pilitin natin ibaba yung 6.7, gawin na lang natin 5.7. Di ba? Kasi sa experience natin, kamukha nitong 2025 na ito, hindi pa natapos, Oktubre pa lang. Lumitaw na ang napakalawak at napakalalim na anomalya dito sa flood control. Hindi naman pala napunta sa ikabubuti ng ating mamamayan. Naalustay, mahigit na 1 trilyon. Hindi pa natatapos ang taong ito. Sa mga hindi natin kailangan yung 1 trilyon. Napalabas natin, taba lang pala ito eh. Pero kung wala itong taba na ito, wala sanang pinagawa yan. Tama po. Sa tingin ko, napakaganda po niyang panukala niya para maalis na rin yung kontrobersya sa 24 na senador. Kung ang pag-uusapan ni insertion, amendments, o ano man ang tawag dyan. Sana lang, ano? Kung may nakikinig man kayong kasamang senador ngayon, sumuporta. Meron na. Meron na ba? Meron na akong alam na susuporta dyan. Sino? Si Senador Rizon Tiberos. Kasi sa kanya ay masama talaga insertion at ayaw niya. Hindi lamang siya, si Senador Lacson. Di ba? Tatlo na kayo. Mula sa pool hindi siya. Tatlo na kayo. Kasi meron iba dyan ayaw din pero totoo, nakalista meron ayaw lang sa salita. Kala nyo, swak na si Ontiveros ha. Sabi ni Johnny meron nga dyan, sinasabi ayaw niya pero sa totoo lang meron.
Ito kayo mga banat ni Sir, ha? Hindi, ang alam ko si Senador Lacson, ayaw niya yung... Kasi nga siyang nagpasimula eh. Opo, noon pa man. Ay, magtatanong ako, bubusisiin ko yan. Kung bakit yan ay pinayagan. So, ibig sabihin nun, si Man, ayaw niya. Ayaw. So, sa makatwid, baka siya pumayag din sa aking proposal. Ayan. Tatlo na sila dyan. Baka meron ko pa naiisip. Paano maging tatlo? Dalawa nga lang yung sinabi ko sa iyo. Dalawa nga lang eh. Ayaw din daw. Eh, huwag kayo maniniwala kay Ontiveros. Binabalansin nila eh, para hindi naman masabing Ayaw. Oo, tinatanggi niya na hindi siya payag sa may insertion. Itinatanggi niya pero meron siya eh. Kaya hindi pa natin sigurado kung tinatanggi niya, pero meron siya. ang kanyang posisyon. Talagay ko, ayaw talaga niya. Nadala lang nyo kayo damdamin kasi lahat na. O di, halimbawa, tatlo na kami. Halimbawa lang. Ako naman, masaya na ako pag nakakuha na ako ng dalawa. Ayaw. At least may pumanig sa akin. Paano yung mga tao dyan? Kaya yung mga halimbawa, yung mga kaibigan naming senador, mga kaibigan naming mga mayor, mga barangay kapitan, pasensya na po kayo ha. Total, nandyan naman po sa NEP, nakita naman po Yan, namin. Ang gawin na lang po namin, tulungan namin kayong bantayan na yung pong nakalista rito, talagang papunta sa inyo para hindi na po makuha ng kung sino-sino. Buti sana kasi meron mong mga governor, mayors, LGUs na wala namang kayo kausap doon sa national government, hindi sila nakakalapit. Hindi napapasok yung proyekto po nila sa lokalidad. Ay, nakita ko yung sinasabi mo, naintindihan Opo, kita. opo. Maaring manlumo sila dyan, maaring malungkot sila. Paano pong gagawin ko? Meron pong isa sa amin na nagsabi, ibubusisiin niya pagka merong insertion. Ibig sabihin, merong isa sa amin, ayaw pumayag. Kaya ko lang naisip ito, para hindi po kami nag-aaway-away, may pinanggalingan po yung aking proposal. Tama, Kasi po, matagal ko na sinasabi, itong isa, sinabi niya, hindi tama. Sabi naman nung isa, tama. Ayaw naman nilang i-clarify kung sino ang tama ang sinasabi. Naisip ko tuloy na, para wala nang pinag-uusapan, tanggalin na natin ang insertion. Yan. At least, sa mga senador. At hintayin natin kung sino yung papayag at hindi papayag. Yung ating mga kasamang reporter dyan sa Senado, yung Senate reporters, Mayan Berbera. So yun ang story natin siguro malaki ngayon. Isa-isahin nyo na yung lahat ng senador kung sino ang papabor sa panukalang ito ni Senador Rodante Marcoleta. At isangkot naman natin, Sen, ang ating mga kababayan ngayon. Sa Senado rin yan. Akala ko, wala na namang Vox Meron Populi. pa. Alam mo ako, pagka walang Vox Populi, nalulungkot ako eh. Ito po, magsasaluhan natin. Ayan po, so ayan po yung mga kababayan niya. Napakaganda ng paliwanag ni Senator Marcoleta sa mga nangyayari sa ating lipunan. At kung paano na institutionalize yung korupsyon. Paano yan? Ano solusyon? Ito na nga, sinasabi na niya. Ang ganda ng sagot niya. Di ba? Tanggalin na yan. Kung ano man yan nakagawi ang practice natin. Di ba? Mula sa Senado, sana magsimula sa Senado, papunta sa Kamara. Ayan, tanong, mangyayari kaya yan?